applicable only if method 1 fails to apply. Remember that the factors that could lead to disqualification of method 1 is 1, when there is no sale, or if there are sale, there is a sale, but the price cannot be determined as the correctness or veracity due to some factors. So remember, there are 4 criteria or requirements for the sale to be acceptable. So dapat ng condition, na-mention na naman natin Saturday yung mali. So therefore, in this method, so maghahanap ngayon ng item na identical. So, yung isang shipment dumating sa customs, hindi na-release dahil question ng value. So kaya, naghanap ng identical goods. Ang requirement, kailangan dumating ang identical goods at or about the same time that effort to the 45 days before or after the date of the bill of lading. So meaning, that's 90 days, no? Kasi 45 before and 45 after. Okay? That's about the same time. Now, as far as identical goods definition is concerned, so ito yun. So dapat same in all respects, diba? So, same manufacturer, same producer, so therefore there's no reason for them to be different. Basta establish transaction value, so just like in method 1, dapat method 1 ang gigamit nung in-import yung item. Ngayon, yung naging basihan. So remember, in this method, dalawa na ang item na pinag-uusapan. May isa na pending sa customs, hindi ma-release dahil question ng value. May isa na nakarating na at saka nalabas na doon sa customs. Okay? Pareho. So dapat ma-release yun siya using method 1. Hindi na problema ng method na ginamit during each time of clearing from the previous customs. So ito yung naging example natin, identical, pareho. Yan. Diba? Nakatawa pag-galing mo, anak. So pareho sila. Materials, make, quality, and price. Ito naman, identical din. Bakit? Okay, color lang naman ang different. Ganun din, minor difference ng color. But sinabi ko, except when it is expressed that the color affected much to the value, mas mahal yung isang, pag ganun ng kanyang variant o yung color, hindi mo pwede makumpara o magawin identical goods. Kasi isa pareho ng price. Okay? So ito yung example natin. So ito na, may shipment na pending sa customs dahil i-reject ng customs ang value. Dineclare siya at $10,000. Okay? Pero sa customs, meron silang reference value from previous identical na nakalabas na from their office. Ang value actually is 15,000. So take to that, from the same producer yan siya, from the same manufacturer, but different importer. Of course, the importer is also not related to or has no relationship with the seller. So kaya ngayon, confident si customs na tama yan kasi yun na nga, no? Unrelated yung transaction, yung transacting partners. So therefore, ang ginawa is ni-reject ang 10,000. So ang gagawin ngayon, gagamitin ng 15,000. 15,000, that's the freight which is given, 800, and according to the problem, 2% yung insurance, so kaya 300. So, doon na siya multiply sa 15,000. 15,000 times 2% is 300. So, basically, hindi na magagamit yung no? So, halimbawa sa problem, di ba, na tayo, no? Inclusion, exclusion, gano'n. So, hindi mo na gamitin yung kanyang sariling customs value if rejected ni customs. Sige, compare niyo po na para okay, just another thing also, no, reminder. Now when it comes to identical, even similar, no, later, kailangan, bawal mag-involve ang Philippine assist ka din. So, bawal ka din. So, whatever assist, no, engineering ba na siya, development, artwork, design. Siya pala sa exam, no, nagsagot ng artifact. Do you know what is meant by artifact? Hindi, may nagsagot kasi ng artifact. So, kailangan maintindihan natin ano ibig sabihin ng artifact.
Di ba artifacts parang mga ano yan, mga lumang, di ba? Hindi gagamitan. So we talk about manufacturing, para malabo naman yung artifacts. Kasi pag luma na yan, medyo ano na yan. So quality, hindi na siya. Yung iba naman mga sagot, medyo genius. Yung ginawa, tools, number 1, dice, number 2, number 3, balls. Kasi siya na style, pero basically, di ba, one classification lang yung sila. So, 1 point lang. Ay, patong isa-isa lang yung memorize. Bawat category. Okay? Okay na? So, ito may example ng computation. Hindi ko nilalagay sa handout. Kasi ganun din naman eh. Parang mawala yung interest maminaw kay sa handout. Umati masaktan. It's very important because the computation talaga, pag normal backward approach computation na later, so important ito. Kasi pag hindi nyo alam ang basic principle ng computation, mali. Kaya nakasimple pa lang yung na computation. Okay? Okay, so yan yung nabanggit ko nung bawal ang mga Filipinasis. No? So if no sale of identical goods at the same commercial level and substantially the same quantity, so the requirement is same commercial level. Balikan na natin yung example natin last time. Kasi nga naman, no? Baka na naman sa exam. So, dapat same quantity, not substantially the same. Sabihin, kahit hindi pareho, magkadikit lang ang kanilang quantity. Okay, so adjustments may be done upwards or downwards. Why? Because that will depend on the classification of the seller or the buyer. No? Okay. So either the retailer or wholesaler or distributor. Yan. So, pwede mag-adjust na lang kasi wala talagang available na the same commercial level at saka same quantity. So pwede different commercial level at saka different quantity. Again, adjustment shall be made accordingly. Hindi lang basta-basta rin magbigay ng adjustments o gumawa ng adjustments, but of course, it must be in accordance with the provision of transaction margin. So, halimbawa, ito. So, if you notice dyan, yung ating importer is a retailer. No? So, ang kanyang is standard price. Wala siyang na-avail na, Kaya lang, ang problema, again, no? Hinold ni customs. Kasi hindi pinaniwalaan ni customs yung declared value na $100 per piece. Okay? Masyadong mababa, no? As far as customs is concerned. Kasi nga sila, may value reference. Ngayon, based sa value reference ni customs, mayroong nakalabas mula sa customs before, 205 pieces. So, yung present importation is 200. So, okay lang yan. Medyo dikit lang, no? 200 at 205. Okay, so they are substantially the same in quantity. But as to commercial level, as to the classification of importer, yung in question item, ang kanyang importer is a retailer, while ito dito sa identical goods is a wholesaler. And the wholesaler avails 15% discount. So meaning, the $95 per piece price is 15% lower than the correct or the original price. So anong gagawin ngayon? So hindi mo pwede kumpara yan kasi sasabihin mo, mababa naman pala ito, 95 lang. Hindi ka makakonclude na mababa siya. Bakit? Discounted price yan. So ibalik natin yung ginawang discount, o binigay na 15% discount. So therefore, i-divide natin siya with 85% or 0.85. So yan, bumalik siya sa original price, non-discounted price, which is 111.76. So ikumpara mo doon sa declared, malayo nga, kasi 100 lang yun. So therefore, na-reject totally yung 100, ang i-apply ngayon is the 100.76. Pero anong quantity ang gagamitin mo? Of course, ang gagamitin mo yung 200. Kasi yun yung ilalabas mo sa customs. Okay? Yan.
higher than the declared quantity. Okay? Sige. Okay, ang retailers nyo, wholesalers, Okay siya in the sense na as basis yung wholesalers price, yung wholesale price. Pero yung wholesale price na yan, i-convert mo nga into resale price. The retail price na walang discount, yung 111.76. Okay? Sige, gawa natin ng equation ha. Okay. Kasi ang discounted price or the wholesale price is equal to original price times 0.85. Sige, bakit naging 0.85? Sige, pakita lang natin. Wholesale price is equal to original price times 100% minus 85%. So therefore, we have, magkano yan? $95. Okay? So we have original price, which is unknown, or the retail price, times 0.85 or 85%. So ngayon, transpose natin. Original price equals, nakuha? Transpose, so therefore malipat siya dito, $95. And take note, when you transpose, di ba nag-change ng place? So therefore, itong operation natin, mathematical operation, will also change. So ano ang opposite ng multiply? Divide. So yan lang is shortcut, ano yung siya, no? Therefore, the original price is 11 point. Wala 11 point. So supposedly, itong dapat ang dineclare doon sa question item. So kaya lang, ginawa nila undervalued. Ginawang 100. So therefore, gagamitin na price na 111.70. So hindi pa tapos yan. Siyempre, no? So magkukumpit ka ngayon ng transaction value. So last yung OBs, Yan. 10% and the 2%. Yeah. Plus times 200. So times ko siya sa 200 pieces lang. So kasi hindi natin sa kanya, may Situation. Alam mo, lagi na. Muna na ang problem ang initial solution. Okay? Muna gina, i-study yan ang download. Okay. Tapos, okay na siya. Okay na. So, ginigil tayo. ako kay sulat. Ayan. So, yan, yung result. $22,352. That's 111.76 times 400 pieces. Okay? Yung freight is, nakalagay naman sa taas, no? Freight, 10% yan according to the given. 10% ang FOB. Tignan na natin. Kaya no, sa given. Sabi ko na no? Mga bigay kopya, mo nang wala, di ka, or, panahon yung picture na laro pang pinball. Okay, nakuha bakit tayo nag-divide ng 0.85. So, para maging retail price, kasi nga, hindi pwede i-compare ang wholesale price with retail price. Kaya may yung adjustment na tinatawag. Kung sa mathematical yan, para bang least common denominator ang tawag. Hindi mo pwede i-compare sa kung hindi sila magkapareho. Sa love life, parehas ng status. Yan. Hindi siya pwede. So hopefully by Saturday, you'll be able to start Incoterms. Kasi yun yung coverage natin for finals. Yung kasama ito. Next meeting ha, dala ng calculator. No more cellphone na.
Okay na? Okay. Guys, pwede mo na ano, compare ninyo, mahalagin mo mga ginagawa, butaran yung formula para ma-determine, iwasan yung compute. Para at least, ano. Okay, so sabi lang dyan, no, it is the collector na will determine regarding sa paggamit ng ang value ng identical goods. Customs pa rin. So another example, halimbawa magkaiba ang ano, no? Commercial level. So ito, ganun pa rin yung ano natin given, pero iba na ano, no? Iba ng sitwasyon as far as the available value references ni customs. Okay? So yan, na-check pa rin yan. No? Hindi pa rin tinanggap ni customs. So yun ang given para hindi mahirapan mag-compare. No? 10% discounted yung retailer's price. Then, the percentage is 10% of the FOB or the customs value. And then, insurance is also 2%. So, ang available, ito nga, no? Puro siya retailer, naka-enjoy lahat ng 10% discount. Kaya lang, medyo ano lang siya, marami kasi siya. Yung kanina, wala problema, isa lang naman yung ano, available na identical goods na value. Pero ito, tatlo sila, no, na ano. So, as what we have discussed last Saturday, so according to the WTO valuation method for provision, if there are more than one identical goods that qualify, of course, the lowest no, shall be applied. So in that case, 126, 130, at saka 125. So therefore, 125 ang apply natin. But if you notice, bakit siya in-apply? Kasi lowest siya among the identical goods na value, pero higher siya than the declared value. Okay? Diba? May nagtanong doon, sir, what if mas mataas sa lowest ang declared? So binanggit ko, pag may lowest tapos mas mataas sa declared, gamitin mo ang declared kasi hindi man pwede na lowest ng ano mo kahit mas mababa siya sa declared. Hindi pwede. If that would be the case, method 1 yun kasi sariling value niya ang ginamit. So hindi nagamit ng ibang value. Nag-base lang for comparison. Okay, so yan, lowest would be the applicable. Therefore, 125 multiplied to 200 pieces. So you have 25,000. The 10% of $25,000 is 25, and the 2% is 500. The total transaction value is 28,000. Okay. Take note, qualified sila tanan, di ba? Yeah, although may lowest among the three, di ba may lowest, pero the lowest value of identical goods still higher than the declared. So kaya rejected pa rin yung declared. Okay? Pero sir, kung ano, higher yung... So halimbawa ito, 125 ang lowest, tapos doon 128, hindi apply mo na yun. 128. Kasi di pwede na lower than the declared value of gamitin. So 130 ang gamitin, sir, kung 128 dito sa declared. For example, ang declared daw ay 128, kunya, ang non-rest persons ay... O naman, di ba ang lowest ang i-apply? So kung 128 ang declared, tapos 125 ang lowest, hindi mo ka na magamit ang value ng identical. Sariling value na lang niya, yung 128 na. So 130, sir, dito na 130. Ano 130 man? Ano, No, the point kasi is, qualified kasi yung tatlo na na identical goods value. Basta hindi lang lower than the lowest value. Oh, the lowest value must not be lower than declared. So na? Kada oras na nag
Okay? Di huwag kayong mag-overthink. Tingnan nyo lang yung given. Yun lang man yung given. So therefore, dyan ka lang magbase at pag na ganyan, maraming qualified, hindi the lowest. Okay? Another example. Ito, rejected din, no? Ito ata, parang namin din ito, no? Ano yung applicable? Okay? 45, you remember? So pareho lahat retailer. Okay? Ibig sabihin dyan, lahat sila kasi. Remember guys lagi nyo tandaan, bakit siya consider as identical? Kasi nga, the same seller, the same producer. So therefore, pag sinabi natin ito, retailer's price, doon, retailer's price with 10% discount. So ibig sabihin, that retailer price there, in the identical goods is also 10% discount. 10. Okay? So 126, 130, and 125. Pero kung titingnan mo, meron na siyang mga days na involved. Ano yung requirement? 45 days before. Okay. 45 days before or after the BL date. So yung una, yung 126, 50 days na siya. So therefore, di na siya pwede. No? Yung isa naman, within 20 days. Pero yung isa, 46 days, beyond, yapon. So applicable will be. Okay? So therefore, 130 ang gagamitin, hindi na lowest. Nakuha? Kasi may days na. Baka malitong iba, sir, kanina lowest. Ngayon naman, the highest. Hindi kasi siya, no? Kanina kasi qualified lahat. As today, walang problema. Ito kasi, another qualification na titingnan is yung arrival. Okay? So dapat 45 before or 45 days after the BL. So 130 ang applicable. 130 times 200 pieces, so you have 26,000. And then the 10% of 26,000 is 26. The 2% is 500. Times 0.10. Wala, 260,000. Tama? 0.10. Okay, what about this one? Okay. So, di ba, na-spot yun din ang ano dyan, no? Sir, yung after, yung isa, naging from. No? So, ito, again, beyond. Dalawa po period. Ito, within. Ito din within. How come na naging within? Pag-explain ko na yan. From the date. Pag sinabing from the date, ibig sabihin kasama sa counting yung date of the PL. So, within 45 days siya. Kasi 45 days after man the PL date. Okay? So, since dalawa na siya nag-qualify, balik ka na doon sa another step. Whichever is lower. Nakuha. Sila mo lang dati. Pag sinabi kasing after the BL date, okay, ganito. Now, so, BL date, asa magsugod ang counting? Sa next day, di ba? Di ba, BL date is January 25. So, ang first day na sa counting, magsugod sa 26. Hangtod, ikapila ng 45th day. Until 45th day. Okay? While kung from the date, so, halimbawa, January 25, so,
ang counting nag-start sa January 25. 1. Ang palulong sa 46 day. Okay? So, ika-46 day pa ang coverage niya. Hanapin mo ng date of the BL. So, qualified ito. So, beyond 46 day, mo na itong ano. From the day, mo na itong bili na mo qualified. So, ito din, binigyan na din natin ito na example. At least ano na. Ito yung mga discount schedule. Okay. Mura bag-banded ba? Halimbawa, date of BL is Sunday. Pag-ingali mo, counting of 45 days from the date of BL, so Sunday, 1 na siya. 1, Lunes 2. Pero kung after the date of BL, Sunday ang BL, Monday ang 1. Okay. Okay. So, here naman, importer is distributor. Okay? Customs value declared in the single administrative document is $22 per piece. Again, rejected by customs. So, ang available kay customs is $28 na identical goods, kaya lang wholesaler siya. Tapos, ang original price ni seller is $35. So, kaya dyan, i-compare natin, nag-follow ba yung $22 na yan? Base dyan sa schedule ni, ni seller na, discounts na, Okay. So, yung retailer dapat may 5%. So, dapat yung 22 na yan, less than ng 5% from 35. Lower than the 35. Lower of 5%. The other one is wholesale, 20%. Distributor is 30%. So yung ating is distributor, ang importer, no? So 35 times 0.70. Bakit 0.70? 30%. Okay, kasi that's 30% nga. Diretso yun, direct approach. Pero kung gusto nyo mahirapan, yun na. Pwede man. 35. Kunin nyo muna yung 30%. 30%. Bilang 30% sa 35? 10.5. 10.5. O yan. So 35 minus 10.5. Pila yung gawas? Ha? 1? 24.5. So dyan pa lang, alam mo na kagad, may mali doon sa declared. Bakit man? 22 lang dineclare eh. Samantalang pala dapat 24. Okay? Yung 28, halimbawa, tama ba yan yung 28? Okay, kasi nakabay siya ng wholesale na 20%. So 80% ang multiplier niya. Okay? So 35 times 80% is 28, right? So, tama yun siya. Ito kasi 35 mga puliyo. Ito yung price na walang discount. Okay? So pag tinanggal lang, kasi discounted man. Ibig sabihin kasi ng discount, di ba mabawas? So kung ang 100%, $35 is the 100% of the value. Kung bawasan mo yan ng 20%, magkano na lang kung matira dapat? As far as percentage is concerned, 80 na lang. So kaya 35 times 80% is 28. So tama yung sa wholesaler. Mali ang sa distributor na declared. Okay? So kaya ang gagamitin mo ngayon itong 24.55 or 50. So, ayan yung comparison. Tama nga tayo, 24.5. Okay? So kaya nakapili, ganito gusto niyo ng formula. Okay, guys naman. Single administrative document, entry, invoice declaration na siya. What CV is custom value or the FOB or the LCA value. Saan? Ano lang yan siya, entry. Hindi nyo pa kasi, actually sa review kasi yan na
Di ba sa inyo ang CM na anong goods declaration? Ano? Ano? Third term pa man guro tong anong Distributor mo to the importer by ha? Ang 24 is ang price sa distributor dapat, di ba? Pero yung ating shipment, distributor din ang ito kasi. Ayan ang distributor siya. Dapat sa distributor price hindi mo siya i-compare. Okay. Ano siya, sir? Ha? Depende. Hindi, depende lang. Gani. So tama man din kahit dollar or piso yan. Basta tama lang naman. In terms naman, anong Exchange rate. exchange rate? ER is exchange rate. So ay, ginabutan ako, ROE means rate of exchange. Okay, pagdating yan sa computation, always mga ginawang ginahatag sa iyo na warning. Dapat di ka mag-absent isa kaisa lang. Okay, mag-absent ka, pagbalik di mo, mura kang nasa live panita. Bay, gusto nila na. How much more pag makabos? Ako lang ha, makabos kung TM4. Mas libo dito kung makabos ka. So, 35 times 0.20. nakuha. Ito dito, i-compare lang siya. Di ba, non-discounted price is 35 sa seller. So, nag-declare kasi si wholesaler ng 28. So, dinag siya, no? 35 times 80% ka kasi 20% man. 28, so tama yung declare niya. Tapos yung ito, yung 70% dapat sa distributor nga, kasi distributor yung ating importer, dapat 24.5, how come na 22 lang ang kanyang declare? So therefore, mali yun kaya rejected. So ito yung dapat. Hindi, ito kasi ito wholesale. Dapat distributor. Kaya distributor man ang shipment. Depende siya sa value given. Pwede pa, kumari, kung sa event, Kami picture sa question. ano kay import, Airdrop din. importer niya, distributor, mas pwede, dili na-install sa wholesaler. Dili, ganun question lang Or natin. kay distributor, man ang nasa event. Pasendo tayo. Oh, Kailangan siya i-compare. basta nga yung price. Pero kung halimbawa, wala yung 35, wala yung 35. So yung 28, convert mo into distributor. 28 divide 0.80, balik ka sa 35 times 70% equals distributor. Pag na-event, good yun lagi. Asa may kayo? Huwag nyo kasing ano, Question. kaya sabi ko, huwag kayong mag-predict ng mga ano. Base na tayo sa problem at hand. Ano sa mga kamera? Panic na mga. Ako? Ulit, sagot lang sir. Okay na? Yes, sir. So, take note ha. Madami yun. Okay na yung primero kasi siya na isa. Siya na yung ano. Next, na ikauban. Next. Bay, kung tama ang kuwan, i-declare, diretso na sa Value. Okay. Okay. Tapos na tayo sa method 1, tama? Doon sa method 1, kung tama ang value, titingnan mo na lang ano yung mga included at saka yung hindi included. Tapos tingnan mo alin yung dutiable, alin yung hindi. So pag may included na hindi dutiable, tanggalin mo. Pag may hindi na include na dutiable, i-add mo. Adjustment yon. So ngayon, okay na yung method 1. Naset na tayo doon.
So pag hindi applicable si method 1, di ba method 2, kaya pinag-usapan natin, paano ba ina-apply si method 2? Huwag nyo na problemahin si method 1, na-settle na yun. Eto, kung hindi pwede si method 1, di ba method 2 man? So yun. Yeah. Kasi kung i-apply pa natin, halimbawa, sabihin nyo pa, Sir, what if mas malaki yung method 1, mas malaki yung declared? Hindi yun, hindi yung method 2. Method 1 yun kasi siya magyapon na value, or yung magyapon. Diba? Pag na-assign dito sa compute transaction value piso. Pag dollar. Pag walang sign, di dollar. Pero kung gusto nyo naman na mas-safe, wala. Hangtod piso. Kailangan kuha. Gawin na lang yun, sir. Sir, magsuko na lang ng coffee shop. Coffee shop ka, mag-import ka ng asukar, mag-import ka ng kape, import ka ng mga equipment. Kailangan niya mo na yung broker. Mag-inom ka kape para mas-safe. Wala ba? Nasa receipt na lang. Siguro mag-flashback nila yung utok niya, kikipakita naman ako ni last time. Okay, eto naman another case. Take note ha, mga qualification ha. Hindi na po siguro. Ano mo ka nag-notebook? Kala kayo isa? Hindi naman tamang quiz, kaya nag-discuss na pamanta. Kaya kung mag-quiz na tayo, para ma-short mga 2 oras. Okay. So, ito naman. $35, 60 days. Yung isa, $40. Lalo na kayo, obvious na kayo nila, di ba? Asa man nila ang applicable? 45 days. Oh, isa lang? 30, no? Qualified, no? Pero applicable 40 kasi mas appropriate kasi mas maliit siya. Hindi applicable yung dalawa kasi hindi siya qualified to be regarded kasi 60 and 50 days. While yung 50 pwede, kaya lang mas mataas siya kaysa kay 45 days. Lowest yung dala. So at least magagana. Ayaw tama, lowest. Ayaw mo na natin yung grado ng lowest. By sa grado, hindi pwede ng lowest yung top. No? Dapat, highest niyo ako naman. Valuation method na lang whichever is lowest. Mga siya, pag ito. Ano lang oh. Halimbawa yung iba sa inyo is parang walang pangarap sa sarili. Pangarapin nyo yung parang sa lahat. Sabihin nyo, gawin ko to para 100% passing rate sa CBNE kami na batch. At ganyan na lang na sakripisyo kasi di ba? Hindi ko naman kailangan ng pera kasi mayaman naman kayo. Hindi ko kailangan ng ano pa ba? Ano pa kayo nandito? O kung ayaw nyo na, sayang lang. Pero pangarapin nyo na lang. Alang-alang sa legacy namin to. Lahat pumasa sa examination, sa board exam. Diba? Kahit yan na lang. Paano ka gumigising sa araw-araw? Okay? So, another example. Sharo, kadagan na yung tanananggil na example. Mana? Lagi na yung Japan. So, una mo titingnan, of course, the source, no? Tingnan mo yung source kasi dapat ang identical goods made from the same producer and the same country, right? So, seller A. Kasi si seller A ang nagbenta kay importer na dumating yung shipment na dineklara ng 130 per piece. Okay?
So automatic, yung seller B, hindi yan qualified. No? Tingnan natin ano yung breakdown ng ano. Tama sa Juban. So yun, qualified, pero ano, qualified yung seller, pero sa quantity malayo, kasi 50 lang. Ito namang isa, same quantity, ibang seller. Ang pinaka-gamit talaga, pinaka-comparable is yung 145. Siya yung ano na yan. Wala mo lang dyan eh. Tatawa. Hindi. Masagi. So, bali in that particular problem, dalawa yung i-consider. The quantity and the producer. Okay? So, yan yung method 2. Ha? So, ngayon, kung walang available na identical, similar. Okay? Yan. So, method 3 na tayo. Thank you, sir. Guys, tandaan nyo lang, huwag na kayong magpalito-lito dyan. Identical goods, same manufacturer, di ba? Same in all material specs. Eh, hindi pwede ang ano, no? In a particular case, hindi nag-qualify si identical. Si method 2. Bakit? Eh, wala mang from the same manufacturer. Naka nyo? Pag walang the same producer, wala. Hindi pumunta ka ng ibang method. Hindi method 3. Kasi sa method 3, hindi okay lang na hindi siya the same in all material specs. So, ganun din yun, no? Pag hindi pwede si method 2, hindi method 3 ka, so kailangan din nakarating at about the same time. Pareho lang din ang definition ng at or about the same time ni similar kay identical. Okay? Pinaganito kay identical, pinaka-days ang at or about the same time? Ayaw mugundang sa 45. Maano din yung isipan na mawag mo abot sa actual. 45 days before or 45 days after. Ha? The BL date. Hindi lang kay 45 days. Ang pila nyo memorize ang recording period. Okay? So, same yapon ang commercial level and substantial saving quantity. So, paano siya? Yan o, same lang 45 days. So, ano ba yung similar goods? Ayan na siya o. So, wala na yung the same, wala na yun. Napalitan na ng like. So, hindi rin pwede ma-hard kasi wala na dyan. So, like lang. So, like characteristics, like component, materials. Okay, so may example naman tayo later. Perform the same function. Commercial interchangeable. Ibig sabihin ng commercial interchangeable. No, kasi commercial interchangeable kasi nga, diba, the same sila ng use. So, bumili ka, gusto ka bumili ng isang item, pero wala siya, may ibang brand or ibang style, design, pero kapareho lang ng function. So, parang pag, kahit hindi mo nabili yung gusto mo, parang nabili mo na din. Kasi pareho lang naman ang function. Magkaiba lang sa brand, no? Or ibang kanilang size or shape. Then, must have been produced at the same country. So, if you notice, hindi na siya the same producer, the same country. Okay, so, importante talaga yung economic status ng country. Kasi kasama yun sa ano eh. Kasama yun sa, kumbaga, reputation ng goods. Diba tayo, pag sinabi mo,
made in the US. Murang banda yun. Kung yung di ba kay US. Pero pag sinabi made in China, wala. Murang Canada yun di ba? Pero tandaan na ito, itong mga mahalong niya pagsuot, China na siya. May mga company sa US dito na China. Pero, again, nag-matter ang country. Diba? Yan, similar? Similar as to, no? Kahit magkaiba pa yan ng brand, parehong sapatos, pareho ang kanilang classification, di ba? Ano ang tawag yan? Walking shoes ba yan? Running shoes? Sneakers? Fashion. Sneaker? Ako hindi ko tawagin na walking, hindi rin running, no? Kasi hindi ko naman siya mga galaw. Sneakers. So, similar to. Ito, similar din. Yan, no? Magkaiba lang yung kanilang Shape. smartwatch. Siguro para mas madali matuto, magsuot ng smartwatch. Smartwatch. So, like characteristics, like components, same function, commercially engaging. Ayos. O, di ba at least ano, di ba yung tawa na smart? Ang tilo. Wala yun. Okay lang. So as to computation, same lang. Ang ano dito sa identical. Ang nakambiwan lang lagi, ang term lang na identical and similar. So retailer ang ano, i-convert mo yung ano yung given. Retailer ba or sige, para hindi madami, akala nyo din, kinadaming ko lang kayo. May pareho lang naman kasi yung conditions. Yun nga lang, identical at saka similar ang nakaiwan. Sana ba yun? Computation. Yan. So, di ba, no? Pareho lang yung given. Pero rejected daw ng customs yan. No? So, ang available, ito yung similar. Ayan, di ba? Similar na nakalagay. Kasi nga, walang available na ano, identical. Kaya po ito. Okay. So, 205 pa din. Then, ang kanyang ano is distributor. So, yung retailer may 10% discount. Okay? So, paano ngayon yan? Hindi yung 98, i-convert mo into the original price, then convert to retailer's price. By applying the discount. So, wala pa naman siyang kasama, isa lang. So, isa lang ang compare mo. So, yan. So, 98 divide 80%, so 122.50, yan yung non-discounted price. Kasi may 10% daw na discount yung ano, so multiplied by, or multiplied to 90%. So you have 110.25, which is actually, tama nga, no, higher than the declared value. Kasi declared value is only 100. Nakuha. So therefore, ang gagamitin ngayon, hindi yung 100, kasi na-rejected siya. Yung 110. 110. Ma'am, auto given, auto pending sa customs, wala na-release to. Wala tinawag ang yan declaration na 100 per piece na value. Tingnan ni customs, masyadong mababa yan. So tingnan natin yung reference. Ito, so naghanap sila sa method 2, wala. So pumunta ng method 3. And then similar goods. Ang nakita nila ito, $98 siya, pero distributor. Hindi, distributor ito. Yung isa retailer. So hindi comparable as far as the price are concerned. So kaya ngayon, itong 98 na distributor's price na may 20% discount, gawin mo retailer's price para ma-compare. So anong gagawin mo? Ibalik mo yung original. 98 divided by 20 para mabalik ang 20%. So ito na yung walang discount. So i-apply mo yung 10% na discount times 20. 110. Therefore, ito na yung price. So, before the distributor, goes pa yung retailer sa muna, and then wholesaler. Atin pa ba yan? Tempa. Nakot naman ka sa wholesaler. Ano yung trabaho itong Focus sa tatalo, retailer, kunyari sa distributor. Di ba si distributor, nakabila niya sa 20%.
Ang original price lagi is 122.50 times 0.80 mo lang 98. What? Eh mo man na resolve 98 divide 0.80 para mabalik ang 20% discount, so 122.50. Kunya kaya nakapin man itong 10%, so apply na itong 10%. So mas ako bagyo ng 3. So na-prove man yung mas ako. So mo na nito ang value. Dili na ito 100. Wala pa na nauman. Yan. Muna na yung final. Wala niya. So yung 2250, i-multiply mo yung magkano yun? 122 times 200. Di ba 200 yung ating quantity? Yes, sir. Times 10%. Before, after, there's 5 million from Okay na? Oh, there. Okay na? Sabtan, ganun na yung naso. Okay. Ingat ko sa inyo kay. Mapunta po tayo sa exciting part. So ganun din, halimbawa, similar goods, marami. So pag marami ang qualified, 110 times 200 pieces. whichever is lowest. 110 times 200 pieces. Mas lang kaya ako ng ganyan na. Alibog ako ng libog bar. Ay, ilan na. Ha? Pakita na. Nalagay ko katong Mas mahal mo na magsabang-sabang mo, kaya namutan na mo. Sa nagsabang-sabang, hindi ka na. Yo, panansay ko ba? Ay, hindi ko sumbagay. Hindi ko di ba? Kung wala kasabot, tulpan pa ko. Okay? The base should always be the given ito. In question, then mao gito yung quantity ng return. Ang i-question ito ang price ng man, hindi mo ng quantity. So syempre, ang quantity niya yung mga multiplier. Ayaw kung sa identical. Similar. Ayos. Then, pag nasabta ninyo itong sa identical, pag nasabta ninyo yung application sa identical, hindi na mo malibog. Kaya same lang yung computation sa similar. The only difference is yun na nga yung item kasi identical ang isa similar. Paano yung malaman na identical? Itong qualification. Same, iba na ito, no? Okay. Sige lang, pero grabe, offer man yung sunod tuwing, kung hindi mo gapon. Pares na sapatos. Okay na. Sa likod, okay na mo na. Study pa. Mag-study pa mo. Pwede mo group study, di ba? Hindi mo. Okay na. Una ko yung sa inyo, ha? Each of you, kailangan mo pasensya para sa inyong kauban. Hindi mo, malain mo sa kuha, malain mo hindi. Dili man. Okay, question. Okay, diretso ta sa method 4. Ha? Yung lang sila. Sir, pwede ba ka 5 minutes break, sir, mangi? Sir, break sa mangi, sir, pwede ko gano'n. Ayun na kay para diretso na. Ay, naman, gusto mo quiz. Hindi ko ako nag-quiz. Di ko mag-quiz na rin. Magalit ko gano'n na to. Sabado na lang. Wow, so Makastudy pa mo. Ayun. Gawan mo ng mystery. Wala mo, kanya-kanya sa kita. Sige. Okay na. Nakuha na, similar? Sabi na kausan ko. Dalawa. Ay, kabala ka, kaya na lang manili. Paminaw.
Kung inyong agad-agad inyo ang kuhan sa inyong Sabi mo mga identical yung sa meron. Wala pa ba lang sige. oras. Oh, may 35 pa. Kayo pa kayo. XCR by. Kulita sa yung ihibay. Okay. So deductive value tayo. So this is another method. Again, magamit lang to pag method 1 to 3 ng fail. No? Hindi ma-apply. Sumutanan mo siya. Sir, ano hindi man ma-apply? Mga alternate method siya, kaya kung halimbawa, hindi pwede si method 1, naka-violate, si method 2 po, hindi po available, si method 3, so method 4. Okay? So although na ay provision na pwede unahon si 5 kaysa kay 4, ang atong sa discussion na to, ato na isunod. Okay na? Okay. Deductive from the root word deduct. Kung ibig sabihin dito, mag-add tayo, tama? Siyempre, mag-minus. May deduction man yun, deductive value. Okay? So here, mas libog na rin ako natin dito. So that, then, ang pasyan dito guys is still identical or similar value. Kaya lang, sa method 2 and 3, di ba strict masyado? At or about the same time means 45 days before, 45 days after the BL day. Dito guys, ang kanyang, wala pa nag-vlog ani. You know guys, for today's video, so, ang 45, ang ano dito is extended na yung 45 days. Kasi nga kung sa ano pa yan, parang desperado na kasi wala talagang makuhang value. Meron man kaya lang more than 45 days or more than the 90 days. No? Kasi before, ano. So, pagdating ng method 4, pwede na yun. Natanggapin. Kaya lang, if you notice, doon sa method 2 and 3, puro yung FOB or customs value. Di ba custom value siya? FCA or well, hindi pa kasi na yun. Basta focus lang, custom value yung lahat. Ibig sabihin, from the export price or the FOB price, kaya the unit, i-multiply siya, so FOB pa din siya. Pero ito, unit price when sold in the Philippine market. So para bang, yung in-import, siyempre, anong purpose ng importer? Ibenta niya, negosyo. So binibenta na ngayon sa market, or whatever, ano, magkano na siya? So retail price or unit price in the Philippines. Di ba parang mas mahirap kasi? Bakit mahirap? Okay. So yan yung i-deduct po, commercial general per unit reduction in sales in the Philippines for goods, same class or kind. Di ba? Ano pa? Okay. Profit, general expenses. Okay, ganito yan guys. Kung halimbawa ang retail price mo sa isang item, 1,000. Paano mo yan i-arrive? Alam mo, mga business in Suro Bandre. How did you establish your price? Sa palit mo. Diba, no? Sa pagpalit mo, yung kuprada. Purchase. But remember, we're talking about international trade. So, both kasabot, export yan from foreign country. It's imported product eh, no? So, magkano yan sa source? Diba, from seller. Seller abroad. Magkano bili mo from the seller? Tapos isakay mo sa truck, so ibig sabihin mapunta doon sa airport or sa seaport. Right? Siyempre, magbayad ka ng freight insurance. Pagdating sa Philippines, magbayad ka ng duties, taxes, terminal handling charges, tracking, papunta sa warehouse mo. Pagdating mo sa warehouse mo, i-unload mo yan. Tapos, ibenta mo siya. Nagkaroon ka ng promotion, marketing, nagrenta ka ng store, di ba? Nag-hire ka ng mga magagandang sales lady, action ng mga ano. Then after that, ano pa? Profit. Dapat ka rin siya, ay profit na. Dili kay, ano naman yung pinamuli, yung sa naman yung pag-establish, basta lang, feeling na ako, muna yung presyo. Basic ko yan. Yung basic pag-ando, pag-human, okay, ganyan siya. So ngayon, siyempre, ang problema ay Mrs. Papa, ano, dito yun dyan, meron talaga yung FOB value or yung customs value na tinatawag. So paano makuha? So from retail price, ibalik mo, tanggalin mo, tingnan yung makarating sa customs.
Or in that case, we have dutiable value. So dali lang, di ba? Ididak lang man. Hanapin ko lang sa answer. Ha? Hanapin ko lang. Given, nasa given. Huwag kayo mag-over, sabi ko nga, huwag mag-overthink. Ayan o, duties taxes, ididak mo. Okay? Yan, unit price. So, sa method 4, ang kanilang limitation na lang is up to dutiable value. Up to dutiable value. Ayan o, wala ko nabili nga, unit price. The price which the greatest number of units is sold in sales to persons who are not related to the persons from which they buy such good at the first commercial level after importation, which shall sales take in. So take to that, first commercial level after importation. So ibig sabihin, nakalabas na sa customs, nung ibinenta ni buyer, so yung kanyang first buyer, ultimate buyer, magkano daw ang bili? Ang pinakamaraming quantity, yun yung magiging gamitin ba siya as unit price. So ito lang medyo challenge no, sa method 4. Piliin mo lang yung pinakamarami daw ang benta ng presyo. Gusto nyo dapat din mag-double ko doon. Hindi mo mag-musigan dito. Okay. Ang 1 to 10, 100 yung price. Okay, so ito yung mga transaction. No? So sa 100 na price, na 1 to 10, may 10 sales na 55, na 5 units per sale. So 50 ang lahat. No? Kasi 10 transactions, tag 5 ang involved na units. Yung 11 units naman to 25 units, no, ang presyo niya ay 95 na lang. Kasi, di ba sa volume, pag maraming binili, mas nakamura. So, nakatransact sila ng 5 sales, then 11 ang units per sale. 55 yun. Pero yung 90, which is above na sa 25 units ang na-sale. No? So, one sale lang siya, may isang sale na 30 units, may isang sale na 50 units. So, alin doon sa mga presyo na yon, ang pinakamarami ang nabili. Mali ka. Kasi ang 80 is na quantity. Ang tanong ko, alin sa presyo? Yung 90. Di ba yan 90 ang ano? So ang mangyayari ngayon, yung $90, yun na yung gagamitin mo na unit price. Para makompute si PV. Okay? So ang formula niyan, may ano yan, may standard formula. No? Kasi mahirap naman isa-isahin mo yung mga duties, taxes, ano, no? So ganito na lang gawin natin. Retail price or unit price, okay? Divide mo siya ng 1.20 para matanggal yung allowances for commission, etc. etc. Kailangan ng pangalan mo. Siya, kung siya kanina ng RP, Republic of the Philippines. Retail. Retail. Okay, so retail or unit divided by 1.20. So para ma-eliminate yung ano, then that will result to wholesale domestic 151. Asa daw kita ng 1.20. yun nga yung for allowances for ano, Ano na siya sa kala? for commission and other Standard na, sir. standard na sa ano sa pricing. So 122 So 120 may 1.20. 1.2. Ano yung magagawin sa gikan ka sa original ng price? for commission. Siyempre, di ba naman kay mga tingnan ako ganina ba? Nangupra ka abroad. Okay? Pila man ang muhang expenses na lang. So na-estimated ano na cost. Bilang duties, mga interest, etc. So na kay ano, plus na kay mga commissions, kumanang 20%. Ang kanapon, i-divide mo 1.25 para matanggal tong general expenses. Okay? To eliminate.
buyer's price. General expenses. Expenses. Okay, sorry. 1.12 to eliminate. Alam mo na siguro yan, no? Bakit 1.12? But, blended cost. Formula na ba? Ano yun? So, ano nga, tama tayo dyan. No? Sige lang, may computation naman sa example. Inano ko na muna yung formula. Madali lang naman kasi yan. Sequence. Okay. So here, in our next item, ano yung applicable na price? Ano yung applicable na price as unit price? 90? 95. So 95 kasi mas marami siya kaysa 400. Tama? Ang pinakadaghan nga napalit ha, nahalin. O kasi kung nagbenta, gusto mo yung mahalin, di ba? Sana all mahalin. Okay. So tama tayo, 595 price. Third example. 1/3. Okay na. Ano yung price dyan na pwede natin ma-adapt as the unit price to be applied? 95? Guys, 100. Ano ang tarong? 95. Sure? Okay. Ayan o, 100. 100. 100. Ilan natin sa 100? Tatlo. 80 na. Hindi. Yung deeds eh. 80, sir. 3 transactions. 40 plus 50. 60, 60. sir. See, ang 90. 30 plus 35. 35. Yung 95. 50 lang. 105. Saan yung pinakamarami? 100. Pinakamarami ang 90 kasi 65 lahat sa kanya, di ba? Gagamitin mo ngayon na price sa pang-compute mo dito, halimbawa, yung 90. Okay? Ayan, Sa po na gano'n ko! price. Batakan yun rin yung gabi. Okay? Yan. Tama yan siya, no? Okay. Sigamin natin naman ang kanang formula. Sa 90. Dollar ba ito ay piso? Piso yun? Boy! Sampu, gitwa rin niya lagi. Tatas mata sa bukos. Okay, pabila. So, halimbawa ito. Yan. Unit price 90. May rate of duty na 7%. So, paano i-compute ang DB gamit yung formula na yun? DB, simple lang, di ba? Simple lang. 90. O, di, paano lang gano'n? 120. The order. Divide 1.20. Equals domestic wholesale price. Kano? Ano? Ilan? 75? Hindi. 75. 75. Yan. Divide by 1.25. 1.25. 60. Buyer's price. 60? Yes, sir. Then, 53.6. 53.57. 53.57. 53.57, sir. na,
Yes, sir. Rondo. Ano yung random there? 1.07. Bakit 1.07? Bakit 1.07? 7%. Ah, okay. 50.06. Ah, 50.06, sir. Oh my sir, God. ano 1.07 is 7%? Hindi siya si 0.07. Pwede ba siya 1% na? Ah, na 1% diha. My bad. Thank you. Yo, what's up? Dili na sa 1%, that's 100%. Ay, And 7%. Kanila na DB. Kung kanila makuha ba siya na ito ma-problem, paminaw. DB yan siya na hinalo si custom duty. Kasi ito, pag i-multiply mo ng 7%, ang amount yan dyan. yes. So, gidiretso lang siya ug-add. So, therefore, this 53.57 is 107% based on the method 4 principle. Ito naman ngayon, sila need cost daw para maging buyer's price. Siyempre, pag nagbenta, di ba may VAT? Yes. Yun, kaya may 12%. So, ibig sabihin niyan is 53 plus 12% niya. Magkano bang 12% ng 53.57? I-add mo, di ba kaya 16 yun na siya. So, therefore, kami siya is 112% na siya. Ay, gets. Nakuha. Which is landed cost and 12% VAT. Or gusto niyo yung mga equation? Takas kayo niya sabay kung sa equation. Same thing din po. Okay na? So basta ang importante, ayaw na lang i-rumble lang pa. Given naman ang 7% So give it a problem. Sa Depende. depende na lang siya. Ay, Ito sa problema. 20, di 20, multiply. So 1.08 yun siya. Kung 20%, 1.0. Pag hindi 125, 112, 1. Kung na, Wala na lang please, di ba? Mas... Sample, oh. Apat pa din ako. So, yan, maraming units. So, aling price dyan, 8,500, 8,750, 8,950, 8,950. Ang gagamitin natin, as unit price. Wait, sa dito kayo, pareha mo nagbayad. 15 units, 8,750. Ha? 8,700. O, ito kasi 20 lang. Samantalang ito, dalawa siya. Sa 55. So, therefore, the applicable price is 8,750 per unit. Yes. Ang in-import guys, 150 units, ha? So, 80 ang dineclare na gig. Ayan o, nagkabit si method 4, kaya naman, fail daw si 1, 2, 3. Okay? Ready? Ay, sir, parang given to, sir, kung unsa na method ang transfer. Oh, cross AG. Parang, no, value established na your method. Based on method 4. So, given. Okay. Gani, mabuang din ka na. Ang bulitas. Okay, so 8,750 itong igamit. Then 4. Bye-bye, 1.5. Divided na po na siya by 1.5. Isa-isa na siya, no? Provider ng diretso din. So, for the sake of explanation na siya. Siyempre, naputol. Napalisumpay. Unsa yung pulo sa atong 25? Ha? Ang pulos sa... Sa din? Kaya na ako, sir. May diniingon na kay Sir Dino. Ingon na, wey. Nakalimutan ko nung. Sir, okay na, sir? Hindi okay pa. Okay. Sir, dapat oras. Sige pa. Di ako lang nang idikit pa. Deal ka na lang siya. For example, di ba, deal? Di ba, given sa price ni Sir, kanina, ang gipili is si 8,750. Ay, kasabot ko ito, pero sa question yun, sir, nala ko ikaw nun, sir, tanawon.
Ano? Gani, kasabot ko na saan magkuhan. Ang sa kanang sales profit na nalagsan sa asa na ikuan. Asa na mo na ganang may Kasi tanong. 25%. Di ba direct? Ah, dira. Units. Asa niya ang installation units? Units 8,750. Gano'n man sa Per piece, times of sa per pieces. Para mukha DP. Sir, kana yung wala sir babaw. Kana yung percentage. Kung na natin siya. Kung na siya. Ang change na na rate to Sir, wala na yun. Aray ko sa huli ng arodisan. Ano? May VAT, di ba VAT is 1.5? Wala na discount. Wala pa na. Ayaw naman sa tingin ko na discount. Method 2 and 3 naman sa discount. Rate of duty na po na. Okay, pag-duty to is 5%. Ay, sa Arjun. Iniibig kita. Kira. So 1.12. So next answer is 1.01. So kung ang given natin sa 25% sir kay 20, 1.20 dira sa katuhan ano. Ah, so ma-change ang rate of duty ang ma-change lang sir. Ang uban kay standard na. Kahit ko, Pag-ibig na walang Duty niya kay 2. alay ko sa iyo. Tag 0 to Paano Hindi ba sir sa real world daw ay mas common ang method 1. Okay, kami lang. Actually, we are still in the real world. Pero ganito kasi yan. Ang method 2 to 6 actually is sa Bureau of Customs yan siya. Tayo lang, pinag-aaralan na natin kasi appeal sa board exam. And of course, para makadepend din tayo kung halimbawa, tayo yung broker. Or kayo na-employ sa Bureau of Customs, hindi, alam din ako paano ang ano. Kasi tayo as broker, anong gagamitin natin na value every time na mag-lodge tayo sa goods declaration? Hindi base sa invoice, tama? So the broker will always declare based on the invoice using method 1. Absolute. Mangyayari lang na ang broker gagamit ng ibang method kung halimbawa, alam niya yung shipment ay hindi commercial transaction. So, lagyan mo ng value. Or kausapin mo yung customs. Sir, ano ba na dito kasi walang invoice ito? Na. Yan. Okay? Ito on the first place, ba't ba tayo pumunta ng method 2, method 3, method 4? Dahil dahil kay customs, nireject kasi niya yung value declared. So, ang magdi-decide is si customs. Ngayon, ang ginagawa natin, what if nga na-reject yung value? Anong gagawin? So, yan, nag-aaralan natin ang mga scenario. Wow, situation. I'm sorry, my love, if I'm broken. Ano basta, dili lang pa. Last na. Dili lang my way. Pag-ayos na sa ayaw, wala. So, yan, doon na siya. Okay, so, Gusto mo na? ako din panalog kwenta. I love you. Dapat method Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you. Bawi finals. Sa mo po. Sabi ka pugi. Okay, attention. Clarification na. Katong ginamention natin, di ba, na pwede unahin si method 5. Pero yun, pag ni-request ni importer at in-approve ni commissioner. Nandun ba yan sa Article 4 ng WTO Evaluation Agreement? Diba yun sa Evaluation Provision? Yung sa Article 7, Article 4. Kasi nga, di ba yung method pinakita ko sa inyo? Method 1, Article 1, sa CMT, 701, Method 2, Article 2 sa WTO. Pero pagdating sa Article 4, yung provision allowing reversal of 4 and 5.
Si ano naman, si CMTA, nagsabi din na pwede unahin si 5. Nandun sa section 700. Ibig na walang